paano i-torture ang isang narcissist. Yan, let's talk about narcissist na mga tao. Na kung tawagin din is merong NPD, Narcissistic Personality Disorder. Pag tinawag natin personality disorder is meron pong mental health disorder. Ibig sabihin utol is medyo may kapansanan. My God. Well, ito, tatalakayin natin sa mga hindi pa nakakaalam. So, i-define muna natin kung ano ba yung isang tao na narcissist. Ito po yung mga tipo ng mga tao na yung tingin nila sa kanilang sarili ay mataas, superior, yung tipong untouchable, yung tipong kaya nila lahat-lahat. Okay? And then, wala silang pakialam sa ibang tao. Lalong-lalo na sa partner nila na kung masasaktan man or hindi. Oh. And then, napaka self-entitled na kung buong akala mo is siya itong may nakakaalam ng lahat-lahat. Buong akala mo is alam niya rin yung lahat-lahat. Or di kaya is ganun na nga, akala mo talaga is haring-hari na siya. Yes. Kumbaga pabida-bida rin. Ha? So ito po mga utol, once na makatagpo ka ng ganitong partner, ay tiyak masasaktan at saka masasaktan ka lang. Na sigurado, hindi rin magwo-workout yung relationship ninyo. Na hindi rin matatapos sa happy ending or hindi rin magwawaga sa kaligayahan yung relasyon ninyo. So ito ngayon, kapag meron kang partner na narcissist, kagaya sa mga ipinagbabanggit ko, ay ituturo ko sa inyo kung paano ninyo i-torture yung isang narcissist. Na kung nahihirapan ka na sa ngayon, na yung tipong gusto mo nang makaalis, gusto mo nang makakalas, hindi mo na alam kung anong dapat mong gagawin, kung paano ka makatakas sa ganitong situation. So ito ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano din talaga i-torture yung mga ganitong klaseng tao. Ako kasi ito ina-admit ko, is sort of, yes, may pagka-narcissist din ako na klaseng tao. Oh. Yes, inaamin ko po yan utol, bilang isang lalaki. Pero kinikilala ko rin yung sarili ko kung ano ba yung kahinanatnan ko sa ganitong pagka-uugali or sa ganitong behavior. Kasi behavior to utol eh. Pero, yes, tinutulungan ko yung sarili ko kung paano ito i-control. Yes, kinikondisyon ko yung sarili ko, tinitrain ko yung sarili ko, nag-self-meditate ako. That's why nakilala ko talaga yung sarili ko as a narcissist din na tao. Kasi kung minsan, lalong-lalo na talaga sa mga kalalakihan, na kung nakakarinig kayo ng salita na kinakategorize nila yung sarili nila, lalong-lalo na sa mga kalalakihan talaga as an alpha, beta, or sigma man, is minsan kasi yung pagiging alpha ay hahantong ka talaga sa bilang isang narcissist. Kung napapansin niyo yung mga alpha male kuno, is galit na galit sa babae. Wala silang ibang gustong gagawin kundi yung makatira lang ng babae, makagamit ng babae. Hindi nakikinig sa sinasabi ng babae ng mga partner nila. Or yung tipo na hindi rin nagseseryoso. Walang pakialam or walang care sa kung ano man yung mararamdaman ng mga kapartner nila, ng mga ginagamit nila. So ako dati is sinubukan ko rin yung mga ganitong pamamaraan na magiging alpha. Kasi nagtitrigger lang din naman ito utol once na madapa tayo, lalong-lalo na talaga yung mga kalalakihan. Kaya kung minsan nakakategorize talaga nila yung mga sarili nila as an alpha male dahil yung iba dyan is nasaktan lang naman. Pero for me kasi utol hindi ko kinakategorize yung sarili ko kung ano man ako. Yes, wala akong pakialam din kung ano yung tawag ninyo sa akin. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan na yung iba nga dyan is galit na sa akin dahil nga sa mga ina-advise natin sa mga kababaihan. So tinatawag pa nila akong beta male. Pero yung iba nga dyan is hindi naman nila alam kung ano ba talaga yung meron sa mga ipinagbabanggit nila. Yes. So ito mga utol, ayan, binigyan na natin kayo ng example ng isang narcissist na tao. So once na makatagpo kayo na kung kuno mga alpha male sila,
is yan po ay isang narcissist din. And then, ito bibigyan ko kayo ng mga celebrity or ng mga kilalang tao na mga narcissist din. So example na lang, si Donald Trump. Ayan, isang presidente na narcissist. Yes, na isa siyang dominante. Na kung ano yung gusto niyang mangyari is, yun talaga yung masusunod. And then wala siyang pakialam sa kung ano man yung sasabihin sa kanya ng mga tao. At saka, example na rin sa isa sa mga naging presidente natin. Hindi ko na babanggitin yung pangalan kasi sigurado maraming supporters dito. Pero ganun na nga mga utol, isa din po yung narcissist na tao. So sila nga ito yung tipo ng mga tao na magaling magmanipula, magaling manguto, kasi wala naman silang pakialam talaga sa mga tao or sa lalong-lalo na sa mga partner nila. So kung i-deal or makipag-deal ka sa mga ganitong klaseng tao, ay mahihirapan ka lang. So ito ngayon, wag na nating papatagalin pa, paano ba natin i-torture yung mga narcissist na tao, lalong-lalo na kapag meron kang ganitong partner. So una sa lahat is not to play their games. Wag na huwag mong pasukin yung laro nila. Kasi kung papasok ka sa laro nila utol is pareho na rin na pumasok ka sa comfort zone nila. So once na pumasok ka sa comfort zone nila, pareho lang din na nauuto ka, na nagiging sunod-sunuran ka, na magiging asong tuta ka talaga. So okay lang ba sa'yo na magiging tuta, sunod-sunuran? Uutusan ka lang niya, na kapag sinunod mo isa ka kanya bibigyan, saka kanya papakainin. So di ba, partner pa ba yung tawag mo dyan? So that's why mga utol, wag na huwag po kayong pumasok sa comfort zone ng partner ninyo na narcissist. Or wag na huwag ninyong laruin na kung ano man yung gustong-gusto niya ipapalaro sa'yo. Lumabas ka or umiwas ka sa comfort zone niya para hindi mo siya mabibigyan ng kampante. So yun. And then ito yung pangalawa natin is mag no contact. Kailangan talaga is umiwas ka utol. Wag mo siyang pansinin lalong-lalo na kapag nahirapan ka na sa ngayon. Yes, wag mo siyang kibuin. Umatras ka. Ito lalong-lalo na sa pangatlo natin is walk away. Mag-pull away ka, umatras ka sa taong ito. Kasi yung pang-apat natin is, sila ito yung tipo ng mga tao na unworthy in love. Pagdating sa pag-iibigan, sila itong mga tao na hindi karapat-dapat mahalin. Kasi yung mahal nila utol is yung sarili lang naman nila. Wala silang pakialam sa partner nila kung masasaktan. Na kung minsan ito pa yung mga klase na tao na nagiging babaero, salawahan, papatol kung kani-kanino kasi wala silang pakialam sa partner nila kung masaktan man or hindi. So ganito po natin i-torture yung mga tao na narcissist. Kasi sila po ito yung tipo ng mga tao din na hindi talaga karapat-dapat or hindi deserve na mahalin. Akala nila is yes sila mapagmahal pero yung tao pala nilang namamahal or minamahal is nahihirapan sa kanila. So hindi po nila alam yan. Kahit ipa-counseling mo pa yan utol, meron nga akong kakilala na nagpa-counseling na nga sila. Yes, isang buwan, 2 buwan nagiging okay yung partner niya. Pero pagkalipas ng 3, 4, 5 or isang taon, babalik at saka babalik pa rin yan sa kung ano yung nakasanayan ng taong yan dahil behavior niya na yan, pagkatao niya na yan. Kumbaga pa is meron po siyang mental health disorder. Okay? So yun ang po mga utol sa may mga narcissist na tao dyan, na mga partner pala, and then sa mga narcissistic dyan is pasensya na po. That's why kasi yun na nga, yun naman talaga yung katotohanan. So yun po mga utol, maraming salamat talaga sa mga gusto pala akong makausap one-on-one. PMS na kayo sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Kita-kits tayo doon. So yun po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko nang maulit pa lahat ng sakit na binigay mo't karamdaman. Ayoko nang yakapin ka't tawakan tapos